Ayan, maraming salamat po Kuya Melvin. Ngayon po ay December 7, napakabilis po ng panahon at ngayon ay tayo ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoong Diyos at ang ating pong pag-aaralan hindi sa sarili kong paraan. Yan. Maganda to kasi maraming mga paraan tayo na ginagawa sa gawain ng Panginoon. So Roma 5:15 ang ating pong pag-aaral. So bago ko i-charge, bago tayo magbasa, ay tayo po yung manalangin muna. Panginoong Diyos na siyang aming tagapagligtas, kami po'y patuloy na sumasamba sa inyo at aming idinadalangin ang aming pong maikling pag-aaral ngayong umaga. Inyo po nawang igawad sa amin ng karunungan upang aming maintindihan at ma-apply sa aming buhay ang aming pong mapag-aaralan. Ito po ang aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. So ang ating pong pinaka-key-text ay sa aklat po ng Roma. Charge ko po muna ito ha. Mamaya biglang mamatay. Yan. Ang sabi po dito sa aklat ng Roma 8:15, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup na dahil dito'y tumatawag tayo, Aba, Ama. Diba? Maganda mga kapatid, ano? Aba, Ama. Aba, Ama. So dito po mga kapatid ko, ibig sabihin, hindi tayo dapat matakot na mangaral. Kasi hindi naman tayo ginagabayan ng espiritu ng pagkalipid, kundi espiritu ng pagkupkop. Paano ito ipapaliwanag ng ating pong devotional? Bakit ito ang kanyang ginamit? Hindi sa sarili kong paraan. Ito mga kapatid, naisip ko agad dito sa title na ito. Marami tayong paraan na ginagamit sa ating pong mga buhay upang tayo ay makagawa sa gawain ng Panginoon. Pero ang pinaka-the best na paraan sa umaga na ito ay ang paraan ng ating pong tagapagligtas. Yan. Nag-uumpisa sa puso ang gawain ng pagpapabanal at dapat nating marating ang ganoong ugnayan sa Diyos na anupat mailalagay ni Jesus ang larawan ng Diyos sa atin. Dapat maalis ang sarili upang bigyang puwang si Jesus. Ngunit marami na ang may mga pusong puno ng mga idolo na wala ng puwang para sa manunubos. Yan ang pinakamasaklap diyan, ano? Ano po ang dapat na maalis? Yung pong sarili po nating adhikain. At kailangan na magkaroon ng puwang sa puso natin ng ating Panginoon. Bakit? Dahil ang mga tao nakalimot na sa ating Panginoong Diyos. Naaalala na lang ang Panginoon kapag may event, di ba? Kapag maraming tao, doon lang naalala ng mga tao ang ating Panginoong Diyos. Ngayon, mag-Christmas, yan ang tawag nila, magpapasko. Bagamat walang word ng Christmas, pero may word naman ng Christ, di ba? May word naman na tungkol sa ating Panginoong Diyos. Basta't naniniwala tayo si Jesus ipinanganak, kahit na hindi December 25 yan, ay ipinanganak si Jesus, yun ang pinakamahalaga. Nagkatawang tao siya para sa bawat isa sa atin. Marami ang mga tao nakikijoin lang sa ganyang okasyon, di ba? Kunyari naalala ang Panginoong Jesus, pero hindi naman ang Panginoong Jesus ang naalala. Nagiinom naman, naglalasing, at kumakain ng kung ano-ano na hindi naman isinabi ng ating Panginoong Diyos. So yung iba, ganun. Pero dito, mga kapatid, kailangan na magkaroon ng puwang sa ating puso ng tungkol sa ating Panginoong Diyos. Nabihag na ang puso ng mga tao. Itinuon nila ang kanilang isipan at damdamin sa kanilang mga negosyo, posisyon at pamilya. Yan, mga kapatid, ano? Yan yung tatlo na sa pamamagitan nito nakalimutan ang Panginoong Diyos. Pinangahawakan nila ang kanilang mga opinyon at mga pamamaraan at itinatangi ang mga ito bilang mga idolo ng kaluluwa. Yan, mga kapatid. No? So, marami ang ibinubuhos nila, ang oras nila sa negosyo, sa pamilya, sa posisyon, at sa kanilang sariling pamamaraan ng pamumuhay. Hindi dapat ganito. Kailangan ang ating pong buhay ay nakasentro sa ating Panginoong Diyos. Pamamaraan ng ating Panginoon ang dapat. Ngunit hindi natin maaring isuko ang ating mga sarili sa paglilingkod lamang sa sarili. Yan, na pinangahawakan ng sarili mga paraan at mga ideya at inihihiwalay ang mga katotohanan ng Diyos. Yan po mga kapatid ko, no? Si Haring Solomon,
ay naglingkod sa kanyang sarili. Sabi dun sa Ecclesiastes 2 verse 10, lahat ng ninais ng kanyang puso ay hindi niya ipinagkait sa kanyang sarili. Asawa, ari-arian, tronong ginto, kayamanan, kawal, lahat yun ay napunta sa kanya, mga kapatid. Pero sabi sa Ecclesiastes 2 verse 10 hanggang 17, ang sabi niya, ang araw ko'y mapanglaw sa akin. Kung paanong sa mayaman, ganun din sa mahirap. Lahat ay mamamatay at mawawalan ng kabuluhan. So, ganyan po mga kapatid. Ang lahat ay lumilipas, ang sabi niya. Para nakikipaghabulan ka sa hangin. Totoo naman, di ba? Laging mayroong latest. Laging mayroong bago sa technology. At yung dating cellphone mo na pinakamaganda, isa na ngayon sa pinakamura at pinakapangit. Di ba? Dahil paglipas ng panahon, ito ay nagkakaroon ng bago. Nagkakaroon ng panibagong technology. Magto-2024 na naman, may lalabas na naman na bagong cellphone. Ang sasabihin mo ay, sana yun na lang yung binili ko. At gayon, di ba? May magagandang mga sasakyan na naman na lumalabas, yung mga tinatawag nilang electric car. Ayan, lumalabas na sa panahon natin ngayon. So, kaya tama ang sinasabi sa Biblia, ang lahat ay pakikipaghabulan sa hangin. Kapag hindi ka nakontento sa isang bagay lang at gusto mong habulin ang mga bagay na bago, parang walang kabuluhan ang lahat. Kaya tamang tinuturo ng Panginoong Diyos makontento. Makontento kung ano ang meron sa atin. Yan. Kung meron ka ng ganun, makontento. Dahil ang mangyayari ay hindi magiging masaya yung puso natin. Makikipaghabulan lang tayo sa mga bagay-bagay sa sanlibutan na ito. Dapat maalis ang sarili. Aba, paano mo aalisin ang sarili mo? Ngunit hindi lamang ito ang kailangan. Aba, mayroon pa bang ibang kailangan? Sapagkat kapag tinanggihan na natin ang mga idolo, yan, ano po yung mga binanggit na mga idolo kanina? Yung negosyo, posisyon, pamilya, yung sarili, ang lugar nila ay dapat mapunan. Yan. Kasi kapag ka meron kang inalis, dapat na meron kang idagdag, di ba? Kung meron kang tinanggal, meron ka dapat na ikabit. Katulad niyan, yung pong gulong. Pag tinanggal mo yung gulong mo, kailangan mong palitan ng bagong gulong. Hindi po pwede na tinanggal mo tapos wala kang ipapalit. Ayan, mga kapatid ko, no? O kaya yung bisyo ng mga tao, bininyagan. Bininyagan. Kaya na pagkabinyag, may negosyo, may bisyo pa ulit. Kasi wala ka namang itinuro paano palitan yung kanilang bisyo. Biruin mo, buong buhay niya naninigarilyo siya. Tapos tayo, 2 weeks lang na mangangaral o 1 week lang mangangaral, gusto mo baguhin agad yung lifestyle yung tao. 1 week ka pa lang na nakikilala niya, gusto mo tanggalin agad yung paninigarilyo niya kapag nabautismuhan siya. Naninigarilyo na siya mula pa pagkabata. O mahirap matanggal, di ba? Pero kung magdesisyon siya para sa Panginoon, posibleng matanggal sa tulong ng Panginoong Diyos. Pero dito nga, kung gusto mong tanggalin yung bisyo ng isang tao na mababautismuhan, dapat mapalitan mo siya ng panibagong bisyo. No? Na itutuon niya yung kanyang sarili doon. Yan po mga kapatid ko. At sa atin, kung meron tayong tatanggalin sa buhay natin, meron din dapat tayo idadagdag. At ang pagpuno sa puso natin ay ang ating Panginoong Hesus. Sabi dito, kung maiwang mapanglaw ang puso at hindi mapunan, malalagay ito sa kondisyon ng isang bahay na walang laman, nawalisan at naiayos. Sorry po, excuse me po. Ngunit walang panauhin para manahan dito. Ayan, Mateo 12:44. So yan nga yung sinasabi natin. Kapag yung puso ay naalisan ng idolo, naalisan ng mga material na bagay, kasi alisin daw sa sarili, kailangan mapunan. Kapag hindi napunan tungkol sa ating Panginoon, parang bahay na walang laman, kahit gaano kaganda. Di ba? Nagsama ang masamang espiritu ng 7 mga espiritong mas malala pa kaysa kanya, at pumasok sila roon at nanahan doon, at ang huling kalagayan ng taong iyon ay mas malala pa kaysa dati. Yan ang warning diyan. Kaya nga kapag tinanggal mo yung bisyo, tinanggal mo sa puso ang iyong pagkakasala dati, kailangan ipalit mo na agad ang ating Panginoon sa puso natin. Bakit? Kapag hindi natin ginawa yon at naiwang bukas ang puso natin, naiwang empty at walang ipinalit,
ang papasok doon ay dobleng masamang espiritu. No? Mas lalo pa magiging makasalanan ang tao na yun kapag hindi mo pinunan ang kanyang puso. Yan, na mga bagay tungkol sa ating Panginoong Hesus. Kaya ganun po mga kapatid. Ibig sabihin, ang pag-convert sa isang tao hindi laging nagmamadali. May mga taong madaling ma-convert pero hindi laging nagmamadali. It takes time, it takes time mga kapatid. Kaya po dito sa ating distrito sa West, tinatry natin na ang evangelism o harvest ay by quarter na lang muna. Yan, by quarter. Na yung pong ibang months ay maghahanap ng mga friends at mga BOP students pagka-graduatein muna bago makinig ng evangelism. Para nang sa ganun talagang lutong-luto, makapag-isip. Kung ayaw nila, ay di go. Kung ayaw nila magpatuloy pagkatapos na graduate ng VOP, di sige. Meron silang kakayahan pumili. Ang mahalaga na i-share natin sa kanila. O kung sino lang yung pong makakadalo doon sa 1 week o 2 weeks na evangelism, yun ang maganda. O kapag nabautismohan yun sa tulong ng Panginoon, sila ay disipulo ni Jesus. At sila ay mangangaral din at maghahanap ng mga estudyante sa VOP. Ganun sana maganda. Kasi kung hindi, mga kapatid, aalisin mo lang yung vision niya at wala kang ipapalit na tungkol sa ating Panginoon na kanyang gagawin, binautismohan mo lang, tapos iniwan mo, mas malala yung mangyayari sa kanya. Mas maraming masamang espiritu ang pupunta sa kanya. Yan, ganyan po. Kasi kung meron kang inalis, meron ka dapat na ipalit. Maaring maramdaman noong hindi mo makuha ang pagsang-ayon ng langit. Maaring mong sabihin, ipinanganak akong may pagkahilig sa kasamaang ito at hindi ako makapagtatagumpay. Ngunit ibinigay na ng ating Ama sa langit ang lahat ng kaloob kung saan magtatagumpay ka sa lahat ng masamang gawi. Yan po ang dapat nating sabihin sa ating po mga Bible students at syempre sa ating sarili. Kung sa tingin mo hindi ka magwawagi, huwag kang mag-alala sa pamamagitan ng ating Panginoon, magwawagi tayo. Bakit? Nagwagi na si Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Sa kanya may pagtatagumpay na no? Sa kanya may pagtatagumpay na kailangan ay ang ating pamamaraan ay maging pamamaraan na ng Panginoon. Ibig sabihin, kunin natin yung pamamaraan ng Panginoon, maging pamamaraan natin na tayo ay sasambat, maglilingkod sa ating pong tagapagligtas. Dapat, sabi dito, dapat kang magtagumpay tulad ng pagtatagumpay ni Kristo para sa iyo. Ang matagumpay ay pagkakalooban ko ng umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking Ama sa kanyang trono. Ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi po ng banal na kasulatan, ang ating Panginoon ay nag-aanyaya sa atin na kung tayo magtatagumpay sa buhay na ito, sa tulong ng banal na Espiritu, kasama tayong uupo ng Ama, ng Anak at ng banal na Espiritu doon sa langit na bayan. Napakaganda nito mga kapatid. Kasama tayong uupo sa trono ng pagtatagumpay. Yan ang pinaka-the best dyan. Yan ang hinihintay natin mga kapatid ko. Si Jesus Christ ay nagtagumpay para po tayo ay magtagumpay sa matinding controversy sa panahon natin. Kaya nga, next year ang ating pong lesson, yung pong ating Bible study lesson ay tungkol sa the great controversy. Napakaganda po ng ating lesson next year. Dito may pagtatagumpay dahil si Jesus Christ ay nagtagumpay na sa krus ng Kalbaryo at ang pagdating na lang niya ang iniintay natin. Nilagay ng kasalanan sa peligro ang pamilya ng tao. At bago pa nalika ang tao, may provision ng ginawa na kung mabiguman siya sa pagsubok, si Jesus ang kanyang magiging sakripisyo at kasiguruhan na sa pamamagitan ng pananampalataya sa kanya ay ang tao ay maaring maipagbati sapagkat si Kristo ang kordero na pinaslang buhat ng naitatag ang sanlibutan. Namatay si Kristo sa Kalbaryo upang magkaroon ng kapangyarihang magtagumpay ang tao sa kanyang likas na pagkahilig sa kasalanan. Ayan po mga kapatid. Ano po yung dapat nating alisin? Yung likas na pagkahilig sa kasalanan. Ma-reverse. Mapanagumpayan natin sa tulong ng ating Panginoong Diyos. Bakit may assurance tayo ng pagtatagumpay? Dahil si Jesus ay nagtagumpay na doon sa krus ng Kalbaryo. Yan ang maganda dyan. Nagtagumpay na si Jesus Christ kasi
matagal na si Jesus nagtagumpay. Kaya kung si Jesus nagtagumpay, mayroon din pagtatagumpay sa bawat isa sa atin. Di ba? Namatay na si Jesus sa krus at muli siyang nabuhay. Yun ang pagtatagumpay. Muling nabuhay si Jesus Christ. Bakit nagtagumpay siya sa krus? Muli kasi siyang nabuhay. Sa Kanya ay may buhay at may pag-asa. Sa Kanya tayo dapat na kumapit. Sabi dito sa Review and Herald, ngunit may nagsasabing, maari ba ako magkaroon ng sariling pamamaraan at kumilos bilang ako? Sabi po dito, hindi ka maaaring magkaroon ng sarili pamamaraan. Bakit? Ang makapasok sa kaharian ng langit, hindi magkakaroon ng sarili kong paraan doon. Ang pamamaraan natin ay dapat palitan ng pamamaraan ng Diyos. Yan. So kung sa sarili nating pamamaraan, hindi natin kaya makapunta ng langit. Hindi lang kaya, imposibleng makapunta sa langit sa sarili nating pamamaraan. Kinakailangan ang pamamaraan ng ating pong Panginoong Diyos para makarating sa langit. Pero hindi lang dapat langit ang pupuntahan, kundi si Jesus Christ ang pupuntahan. Trusting ko ba yung mga kapatid? Hindi dapat tayo mag-trust sa sarili natin pagkat sa ating Panginoong Diyos na ating tagapagligtas. Ano po? Kaya dapat lang na sabi sa lesson, di sa sarili kong paraan. Ano? Napakaganda. Ano po? Lahat ba kayo ay na-bless mga kapatid? Ako ay personal na na-bless. Ano? Ang pinaka tumatak sa akin dito yung dapat i-empty natin ang ating sarili. Excuse me. Para mabigyan ng puwang si Jesus. Ano? So, halimbawa yung timba na puno ng tubig, hindi mo na malalagyan yan ng tubig eh. So, kailangan alisin mo muna yung laman. Ano? Alisin muna yung laman. I-empty. Hindi dapat magtira ng kahit konti pag si Jesus ang ilalagay natin. Ano po? Hindi pwede, titira ko itong importante sa akin ito. Ayoko mawala ito. Tapos idadagdag ko na lang si Jesus. Hindi sinabing ganun, mga kapatid. Alisin ang laman ng ating sarili. At para maipasok natin si Jesus. Ano po? Ganyan po ang sinabi. Kaya talaga naman na ito ay talagang napaka-importanting paalala sa atin sa umaga na ito. At ano yung mga aalisin na yan? Yan yung mga idolo. Yung mga idolo, alisin yung ating mga iniidolo. Kung saan tayo nagiging busy, kung ano yung ating mas pinapriority, yan yung mga aalisin natin. Trabaho. Bakit naging idolo natin yung trabaho? Sa maraming pamaraan na po. At siguradong alam nyo yan. Sa posisyon. Paano natin na-idolo yung posisyon? Ba? Dahil sa ating posisyon, inaalipin na natin yung mas mababa sa atin. Hindi maganda yan. Alisin natin yan. Pride ang tawag yan. Ambisyon. Ito ang pinakamasakit. Yung mga sinabi ni Pastor kanina. Ambisyon. Dahil sa ating ambisyon, nagagawa na natin mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon. Marating lang natin yung ambisyon natin na posisyon. Gusto natin marating. Yan. Meron akong ganyan kakilala. Kahit anong tap namin sa kanya, talagang focus siya sa kanyang makasarili. Ambisyon niya talaga yung kanyang pinapriority na. Pride, napakalaking pride mga kapatid. Alisin natin yung napakalaking pride na yan. Punong-puno yung ating puso niyan. Paano natin may lalagay si Jesus? Kung sa gayon, kapag nailagay na natin si Jesus sa puso natin, maaari na natin siyang ibahagi sa iba. Kasi what can you share if you don't have anything? If you don't have nothing, you cannot share without having anything. Ano po? Paano ka magbibigay ng pera kung wala kang pera? Diba? So, kailangan mo nang ilagay si Jesus sa puso bago ma-share sa iba. So, yun po ang napakagandang lesson sa atin na ngayon sa mga ganito. Ngayon, may tanong. Paano natin magagawang alisin o i-empty ang ating sarili? O, diba, naalaman natin, alisin pala i-empty pala yung sarili. Ngunit paano? Sabi ni Pastor kanina, dapat lang tayo makontento. Dapat tayo makontento sa kung ano yung meron tayo na ibinigay ng Panginoon sa atin. Pagyamanin na natin yun. Ibinigay ng Panginoon Ingatan natin at tayo ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng ganyang blessing para ingatan natin. Kung hindi natin yan may ingatan yung maliit na ating tinatanggap na blessing, hindi niya tayo bibigyan ng malaki. Subukan yung ingatan yan. Yung maliit na yan. Maliit na negosyo, maliit na trabaho, maliit na pera, maliit na blessing. Pag naingatan yan, na ibigay nyo sa kanya, isuli nyo sa kanya, ang kanyang para sa kanya, na ang bahagi kayo sa iba, na ibig sabihin niya, na ingatan nyo ng mabuti.
yung maliit. Kaya pagtitiwalaan niya pa tayo ng mas malaki pa, mga kapatid, praise the Lord. So kung nag-aantay tayo ng mas malaki pang blessing, pag-aralan natin, pag-ingatan yung maliit na blessing, ano po, magtiwala tayo sa Kanya pagkat siya ay buhay at siya nangako at siya tapat, ano po, magtatagumpay. Kung nagtagumpay si Jesus, maaaring magtagumpay din tayo at sigurado pala na magtatagumpay tayo. Basta magtiwala lamang tayo sa Kanya, dahil siyempre yung pagtitiwala natin dahil yung nagtagumpay, parang yung ano yun, ano, parang yan yung ikaw yung pumalit sa posisyon ng isang tao, tapos antong pa yung iyong pinalitan as trainer mo sana. Ba, ayaw mo magtiwala, mas magaling ka pa sa kanya. Di ba? Sa iba ka pa nagtatanong, anong klase yun? Dapat doon ka magtiwala sa papalitan mo kasi experience na siya dyan sa lugar na yan. Ganun, ano? Ganun. Yun ang pride na tinatawag. Nakatungtong ka lang sa kalabaw. Gusto mo mas malaki pa sa kalabaw. Ba? Grabe. May mga ganyan. So, hindi tayo, mag-ingat pala tayo mga kapatid. Meron tayong mga maririnig na kala mo banal, kala mo may Jesus sa puso. Kahit ako mga kapatid, huwag niyong pagtiwalaan ako na masyado akong banal dahil ako tao rin nagkakasala. Kadalasan ay yung pang nagsasalita ng ganyan, walang Jesus sa puso. Hindi ko naman nilalahatan. Ingat lang po tayo. So, pasama natin sa panalangin si Jinjin. Sama po natin. Yes po, Ate Rebe, sinama ko na sa prayer list ko si Jinjin. At pabati po ako ng ang birthday ni Luis Gabriel Pataleta Rementizo. Birthday ni mamaya sama natin sa panalangin po. At sabi ni Sister Rose Chris Encarnado, pasalamat po sa buhay ni Tita Jasmine Reyes na umabot po siya ng edad na 70 years. Birthday din. Naku, hindi ko mapapalitan yung mga pangalan, pero anyway, papanalangin natin sila. Happy birthday po, Sister Jasmine Reyes. Namimit ko sila sa Leonardo nung sila nandito pa. No? Napakabuti ng Panginoon Diyos. Salamat po sa lahat ng kabutihan ng Panginoong Jesus sa buhay at kalakasan. Happy birthday po, Tita Jasmine Reyes. Naku, na-late yung inyong lagay. Dapat lalagay natin yung picture niya dyan. Lalagay natin yung pangalan niya. Pero anyway, aawitan natin siya. Ayan, tama po. Happy na Ate Rebe. Diba? Kaya may namin nakikinig tayo dito palagi. Natututo tayo, nare-remind. Tayo ay manalangin mga kapatid. Sama natin sa ating panalangin ng bawat isa na tayo maging matutunan nating alisin na ating sarili para mailagay natin si Jesus. Sabi nga ni Pastor, hindi mo yan kaya ng mabilisan. Unti-unti. Diba? Unti-unti talaga. Pag bibisikleta nga, hindi nga biglaan. Unti-unti. Diba? So, let's pray po. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami sa panibagong buhay at kalakasan sa umaga po na ito. At higit sa lahat, salamat sa lesson, napakagandang lesson sa umaga na ito. Nagpapaalala sa amin na kami patuloy lamang na magtiwala sa inyo pagkat hindi kami magtatagumpay sa sarili naming pamaraan. Tulungan niyo po kaming i-empty ang aming mga sarili upang mailagay po namin kayo sa aming puso, sa aming sisidlan. Upang sa ganun kami ay magkaroon ng chance na maibahagi po namin kayo pag kayo na ay nasa aming puso. Patawarin niyo po kami kung sa mga panahon nagdaan kami ay mahina. Kami ay hindi namin nalalaman ang aming mga dapat gawin. Ngunit nariyan kayo para gabayan kami sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay na natututunan namin ng karapat-dapat namin gawin at kinagahid niyo kami sa aming pang-araw-araw ng pamumuhay. Salamat po Ama, ramdam po namin ang inyong pagmamahal. Sa umaga nito nais namin patuloy na isama si Jinjin sa panalangin na siya po ay patuloy niyong hipuin niyo pagaling na kamay at siya ay makalabas na ng ICU at ipanumbalik niyo po ang kanyang lakas at lubos at higit tuluyang kagalingan po sa kanya at makita niya kayo na bilang kanyang dakilang manggagamot at personal tagapagligtas. Amin din po pinapasalamat ang kaarawan ni Luis Gabriel Pataleta na siya ay nagdadaos ngayon 1 taong gulang. Salamat po sa pag-iingat sa kanya sa pinaka-critical na panahon ng kanyang unang 1 taon dito sa lupa, kung saan marami nagkalat ng mga kung ano-anong virus na maaari niya malanghap sa murang edad, sa mahinang immune system. Siya ay nagtagumpay, 1-year-old. Ingatan po siya hanggang sa kanyang paglaki. Bigyan po siya ng malusog ng pangatawan at lalong higit ang kanyang mga magulang na mag-guide po sa kanya ay yung ingatan hindi lamang sa pampisikal, pampinansyal at higit sa lahat sa pang-espiritual upang si Luis Gabriel ay lumaki na mabait na bata
kilala po kayo bilang aming personal at tagapagligtas. Sa pagpapatuloy na ayos namin isama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Rose Chris Encarnado para sa kanyang tita Jasmine Reyes, na siya ay iningatan niyo sa loob ng 70 taong nagdaan. Siya ay nagdiriwang ngayon ang kaarawan at naway patuloy niya kayong makita na nagpo-provide ng mga blessing sa kanya, sa kapatiran, sa lahat ng tao. At salamat sa mga biyaya at pagpapala na pinaranas niyo po sa kanya at sa pagmamahal niyo pinadama sa kanya. Nawa sa kanyang pagpapatuloy ng mga araw, buwan, linggo, taon, mga taon ay more blessings po ay ibigay niyo sa kanya. At para naman maging pagpapala din po siya na iba, good health para sa kanya, sa kanilang mag-asawa at sa kanilang mga anak. Higit sa lahat, good relationship patuloy ng kanilang buong pamilya na nakakonekta po sa inyo bilang aming tagagabay at tagapagligtas. Namin po sinasama sa panalangin patuloy ang mga kapatiran na nakikinig ngayon. Kami po inyong samahan sa maghapon, ilayo kami sa anumang kapahamakan at ang aming mga pag-iisip, panalita at magawa ay kayo po ang manguna upang kami maging karapat dapat po sa inyo. At amin din sinasama sa panalangin ang tatay ni Doc Mika na nakikipaglaban sa kanyang kalusugan sa mga panahon na ito. Siya po ay hipuin nyo ng pagpagaling na kamay at minsan pa ipakita niyo po sa kanya na kayo ang dakilang manggagamot at makita niya ito ng lubos at maibahagi niya sa iba kung gaano ka tunay ang pag-ibig po ninyo. Ama, nihiling namin ito hindi sa aming kagustuhan. Pagkaloob niyo nawa po ito sa kanilang pamilya ayon sa inyong kalooban at sa inyong magagandang mga plano. Amin din sinasama sa panalangin ang iba pang mga kapatiran na nasa prayer list namin, ang baby nila Brother Derek at Sister Kisses. Patuloy na ang kalakasan kanilang ang igawagawat nyo sa kanya at nang hindi na siya maging pabalik-balik sa ospital sa kanyang murang edad, 3 buwan taong gulang pa lamang. Si Sister Wendy na nagpapagaling sa karamdaman, ang mama ni Pastor na nagpapalakas pa rin at nagpapagaling. Ang mga nag-pray request na naghihintay ng kanilang baby, si Brother James, Brother Kevin, si Pastor Nelvin, Sister Erica na kanyang pagbubuntis, ingatan rin po siya. Si Sister Jody na lalapit niyang panganak, Sister Nessie Fernandez na nagpapakimo, ating Sibilia Irelia Borbon na siya rin ay nasa malubhang kalagayan, Jennifer Eusebio Pascua at Imeldo Eugenio Garcia. Mga kapatiran na ito, ilan sa kanila ay nasa malubhang karamdaman, ngunit patuloy na nagtitiwala po sa inyo na kayo ang aming dakilang manggagamot. Patuloy po namin sinasama si Gilgin na nasa ICU, si Risa Enriquez na may stage 3 din po na cancer, Sister Aimee Kilantang, Jennifer de la Cruz, Ate Grace Amano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin Munti Gamboa, Lita at si Dayan, Sister Pichi na patuloy pa rin nagpapagaling, Kuya Bobby sa kanyang kalakasan, Ate Lorna, Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, si Tatay Pentong, Kuya Mike Pablo, ang family member ni Sister Rose Chris Encarnado, kasama na po siya. Ang kalusugan nila ay aming nilalapit po sa inyo at ipinagtitiwala. Brother Renato Santos, Romnick Francisco, Olivia at Rebecca Francisco, Precious Cabasog, Princess Jorquina, si Arisit, si Sister Nena, Tia Aning, Tia Aurora, si Ate Sally Sanchez na patuloy na nagtitiwala sa inyo, Sister Janet Ontivero, Gina T. Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. Mga kapatiran namin na may mga sakit ngayon, ngunit sila ay patuloy na nakatingin dyan sa itaas at naghihintay ng inyong nalalapit na pagdating at ng kaganapan ay inyong pangako. Alam namin na kayo ang dakilang magagamot at ang aming panalangin ang pinakamabisang gamot. Kaya kami po yung umaasa na hindi lamang ang aming karamdaman pang pisikal ang inyong pagagalingin, lalong higit ang aming karamdaman pang espiritual. Humingi po kami ng kapatawaran sa aming pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan mga kapatid, amen po. Salamat sa mga patuloy na sumusubaybay at lalo sigit sa mga kasama natin sa Prayer Warriors. Salamat sa inyo lahat at tunay na kapag mas maraming nananalangin ay mas malakas ang panalangin. Para lang yan sumigaw ng mga tao. Pag mas maraming sumigaw, mas malakas po. So batiin natin ang happy birthday. Teka muna, saan na ba yung dalawang may birthday na yun na wala? Teka.
Wala kasing ano to eh. Hindi natin nabago yung pangalan nila, no? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Ayan po, no? Happy birthday kay Luis Gabriel, 1-year-old na bata, no? Baby. Baby pa yan. At si Sister Jasmine Reyes. Ayan, din natin nalagay yung picture nila, pero ang discipleship ministry kasama ng kapatiran po ay patuloy na bumabati sa inyong kaarawan, mga kapatid, at kay Baby Luis Gabriel, ano? Ayan, tanggapin niyo ang regalo ng Panginoon, the fruit of the Spirit. Ayan, napakarami po niyan, ano? Di yan nauubos. So alam natin na meron na kayo yan, pero tinagdagan pa ng Panginoon. Bakit? Para ipamahagi po natin sa iba, ano po? Yung pinaka-paborito natin dyan, yung unang tatlo, love, joy, and peace. Kapag meron tayong love, pag-ibig sa kapwa, tayo magkakaroon ng joy. Ano yung joy? Kaligayahan sa ating puso. Kapag maligaya ang ating puso sa piling ng Panginoon, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan. So, di ba? So, ganun lang ganun ang mga bunga ng fruit of the Spirit, napakaganda, di ba? So, yan, happy birthday po sa inyo. At kamusta dyan? Kung saan mo kayo naroon sa kabilang ibayong dagat, kay Kuya Arman at kay Ate Jasmine, ano po, Reyes. Patuloy nating batiin yung mga nandito. Sister Marilyn Garcia, good morning po. Sister AJ Candelaria, good morning din po. Ito yung yung anak ni Sister Jasmine, ano, Sister AJ. Sige po, siya po yung tama. Anak nga niya si Sister AJ taga San Leonardo, yan. At Sister Gemma Velasquez, good morning din po. Sino pa yung mga natin nabati rito? Sister Elizabeth Erese, good morning din po sa inyo. At sa lahat na nakikinig sa background, Sister Des Flores, magandang umaga po. Kuya Bobby, Ate Lorna, yan. Ate Revi, Brother Limuel Arellano, magandang umaga po sa inyo. Umabot tayo ng 24 kanina sa Prayer Warriors, ano po. So, salamat sa inyong pagsama sa panalangin. Ma'am Femi, Kuya Abner, Sister Janet, Katmaytan, magandang umaga po sa inyo lahat. Hanggang bukas po muli, mga kapatid. Patuloy tayong magdalanginan. Patuloy tayong ma-remind pagkat tayo makakalimutin. Patuloy tayong ma-revive pa ating pagkakatulog. At patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God bless po sa lahat.